Isa sa mga pangunahing reasons kung bakit unstable ang negosyo mo ngayon. Kasi as a business owner, nakalimutan mo ang pag-develop ng iyong mga tao. You're assuming, kesyo nandyan na sila na lang mismo ang bahala to improve themselves in your business. Sila na lang mismo ang mangangapa and mag-experiment kung paano sila mag-improve sa iyong business. The reality is, hindi yan nangyayari. Pag ang isang business owner, hindi nakikitaan ng kanyang mga empleyado na interesado siya sa development ng kanyang mga tao, hindi rin nagiging excited ang mga empleyado para mag-develop ng kanilang sarili. So therefore, kung ano yung skills nila na meron sila pagpasok sa yung kumpanya, yun na lang din ang kanilang gagamitin, yun na lang din ang kanilang ibibigay sa'yo. Beyond that, hindi na kasi wala namang incentive tsaka si boss satisfied naman na yun lang yung aking maibibigay. So in the long run, as a business owner, lugi ka kasi syempre, gusto mong lumaki ang yung kumpanya, gusto mo dumami ang sales mo, gusto mo mag-expand sa ibang market, but ang pinaka-importante na aspeto ng yung business, hindi mo din develop. So, it's like, dadami ang yung hektarya, dadami ang yung lupa, pagtataniman, pero yung makinarias mo, hindi ka nag-invest. Dalawa pa rin yung kalabaw mo. Wala din. Yung sprayer mo, isa lang. Mag-ano lang sila. Walang hulam lang sila. Kinsa bakante, paul mo sa sprayer. What do you expect? Do you think magkakaroon ka ng magandang harvest? The same is true with your business. You need to commit sa development ng yung mga tao. Never assume na sila ang gagawa niyan para sa'yo. Never wait na darating yung panahon, pupunta sila sa'yo and hihingi ng training, hihingi ng budget. Boss, mahina yung ating sales, pwede mo ba kami i-train? Kung mangyayari man yan, pasalamat ka. But when that happens also, it means it's too late. May problema na sa iyong group. So ngayon pa lang, make it a huge part of your strategy na habang hindi pa gaano lumaki ang iyong business o lumalaki ang iyong business, meron ka ng training and development sa iyong mga tao. Kasi mas mahirap na lumaki bigla dahil naka-jackpot, may mga big accounts, bandwagon effect, or sa seasonal na negosyo talagang naka-timingan mo. But in order to sustain it, you need to develop your people. You may be asking, hindi naman ako trainer. Wala naman akong background dyan. Wala naman nagsabi na ikaw mag-train. Diba? Ang punto dito is, recognize mo that it is an essential part of your business. So the next step, kasi recognize mo at na-identify mo na hindi ka trainer, then you can hire other experts, other resource person to train your group or your business partners ASAP. Because ngayon, baka wala ka pang problema, but sooner or later, tulad na sasakyan, talagang sine-check up. Talagang may maintenance. So, when was the last time na nag-check ka ng skills ng grupo mo, negosyo? When was the last time nag-check ka kung kumusta ang kanilang relationship? Baka may mga gusot na dyan, baka may mga resentment, baka may mga issues na dyan na hindi na resolve. Baka iba dyan, magkukit na. See? So, that's the power when you train your people. They will be reminded of your business goals, of your vision. They will be reminded kung ano yung mga practices natin na nagpapa-excel sa atin. They will be reminded kung ano yung dapat natin gagawin in case may mga bago tayong program, things like that. And the most important thing that they will be reminded of is the fact that nagpa-training ka sa kanila, may instill sa kanilang sarili na my employer really cares a lot sa akin. My employer sees me as an important part of this organization kasi nag-i-invest siya sa aming improvement. Nag-i-invest siya ng training para sa aming kapakanan. Kasi alam naman ng empleyado yan, no? When you train them, yes, beneficiary ang company kasi nagre-reflect naman talaga yan sa performance ng team. But more than anything, para sa mga empleyado, laking benepisyo din yun para sa personal development na nakukuha nila sa iyo as their employer na hindi nila nakukuha sa ordinary na setting. Imagine mo, diba? Mga ganyang training, it costs thousands of pesos. But gumawa ang paraan ang kumpanya to cater the needs of their employees, talagang impactful para sa kanila. So, that's also one way how training programs can instill loyalty sa iyong mga empleyado. So what will happen after ilang months? Maybe not immediate, but alam mo in the long run, panalo ang iyong negosyo because you are growing, you are winning, not because of jackpot, not because of may mga nagkataon lang or seasonal lang, you are winning, not because of a product, but alam mo na nanalo kayo, you are expanding, you are growing kasi na-develop yung mga tao. So that is more sustainable kasi
alam mo, whatever happens, hindi basta-basta matitibag ang iyong kumpanya. Na pag may mga crisis, hindi ka ganun matatamaan kasi nga matured na, no? Hinog na, trained and equipped ang iyong mga tao. So again, it is your duty and responsibility as a business owner to train your people. Do not wait na magsasuggest ang iyong mga tao na, boss, kailangan na talaga ng... That's it for now. If you like this kind of information, kind of content, give me a thumbs up and ask questions. Ano pa ba yung mga... Baka yung magtatanong ka, ano pwede i-train? Pang mga topics, ano ba yung pwede nating pag-usapan sa ating kumpanya na impactful para sa ating employees? Paano ba natin malalaman na yung ating mga empleyado may mga problema sa ating organization na hindi nila sinasabi? Or ano ba yung senyales na merong problema sa ating organization nakaka-impede ng ating operation pero parang hindi natin napapansin ka?